Pumanaw na ang Colombian presidential hopeful at senator na si Miguel Uribe. Ito ay matapos siyang barilin sa kalagitnaan ng kanyang campaign rally sa Bogota noong buwan ng Hunyo. Ilang linggo din siyang sumailalim sa operasyon at mga gamutan. Pero nitong nakaraang linggo, inanunsyo ang paglala ng kanyang kondisyon dulot ng brain hemorrhage. Sa ngayon, makikita naka-half-mast na ang Colombian flag sa Bogota, habang naghahanda naman ang Kongreso para sa huling pagbibigay pugay nila kay Uribe. Sa ngayon, hawak na ng otoridad ang 6 na umano'y sangkot sa pamamaril. Samantala, sinisilip ni Colombian Defense Minister Pedro Sanchez ang koneksyon din ni Second in Command of the FARC dissident group, Segunda Marquetalia, sa insidente. Pansamantalang itinigil ang operasyon ng Gravelines Nuclear Power Plant na isa sa largest nuclear power plants sa France matapos mabarahan ng mga jellyfish ang pump station nito. Nabatid na ang planta ay kumukuha ng cooling water mula sa North Sea na karaniwang pugad ng mga jellyfish tuwing tag-init. Tiniyak naman ng pamunuan ng planta na hindi maaapektuhan ng tigil operasyon ang power services at electricity exports ng bansa. Sa bahagi naman ng South Pacific, Golden Passport na qualified sa visa-free entry sa 80 bansa ang alok ng island nation ng Nauru. Ang presyo, nasa $150,000 o katumbas ng 5.9 million pesos. Ang Nauru ay isang maliit na islang halos kasing laki lang ng Marikina City. Matatagpuan ito sa South Pacific malapit sa Australia. Ayon sa Nauru government, target nilang makabenta ng 66 Golden Passport na layong suportahan ang kanilang climate initiatives. Sa ngayon, 6 na ang nakapag-avail nito. Tiniyak naman ng kanilang pamahalaan na mabusisi nilang iniimbestigahan ang kada passport applicant. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.